Rizal. So this subject is the life and work of Rizal. So the life and work of Rizal. So ako nga pala si Robel Z. Havelosa. So I will be your instructor in this subject, the life and work of Jose Rizal. So before we start, I need you to prepare the following. So first, kailangan po natin ng papel. Second, pencil or ball pen will do. And syempre, last but not the least, so kailangan po natin ng cooperation. So for this subject po, this is a video created by me. And this is a pre-recorded, and sa mga gitna po, or sa gitna po ng mga videos na ito, na mga gagawin ko pa po sa mga hinaharap. So may mga assessment na po tayo sa loob po nito. So ang gagawin po natin before tayo mag-start, mag-prepare lang po tayo ng papel, tapos ballpen or pencil, kahit alin sa dalawa yon, okay. Dun sa papel, kahit na anong papel na mapagsusulatan as long as readable siya. And mas maganda kung mapipicturean nyo siya and may send po sa GC or sa Google Classroom po natin may send. So, depende na lang. And syempre, pangatlo po, kailangan po natin ng cooperation. So, para po mas matapos po natin ng maaga and magawa po natin ng maayos yung mga nakalagay na assessment po dito sa video na to, kailangan ko po ng inyong cooperation. So, assessment. So, ang gagawin po natin, so, ang gusto ko lang pong malaman dito sa subject na to is kung ano po, since orientation po ito, kailangan ko pong malaman kung ano lang po yung mga kaalaman nyo pagdating sa subject matter po na the Rizal or the life and work of Rizal. So, gusto ko lang pong malaman is yung mga currently na nalalaman nyo pagdating sa subject na to. So, hindi nyo po kailangang mag-google ng mga sagot nyo dito sa subject na to. So, yung kasalukuyan nyo lang pong nalalaman ng gusto kong malaman. Bakit po yung kasalukuyan nyo pong nalalaman? Kasi po, syempre, para po dun sa mga susunod na video, alam ko po kung mas lalaliman ko pa ba o hindi ko na po masyadong lalaliman yung mga certain parts dahil alam ko na po yung kakayanan ninyo. So, mas maganda po kung wag po sana tayong mag-google. So, yung assessment pa po na po ito, gusto ko lang pong malaman talaga kung ano lang po yung kaya ninyo. So, who is Rizal? And why did he become the symbol of heroism in the Philippines? So, yan po yung unang question ko sa inyo. So, sino nga ba si Rizal? And bakit siya naging simbolo ng heroism sa Pilipinas? So, bibigyan ko po kayo ng 1 minuto para masagot po itong question na ito. So, paalala lang po, since this is a pre-recorded and pinapanood nyo po ito, kasabay po ako at nakikita ko po yung mga nagpe-present sa comment box po natin sa baba, okay lang po kung i-post nyo yung video dahil itong video na po ito, siguro matatapos ko po ng mga 30 minutes lang. So, pwede nyo pong i-post kasi binibigyan ko po kayo ng 1.5 hour para sagutan po yung mga assessment na ito. So, kung hindi nyo po matapos within 1 minute yung question, i-post nyo lang po. Ayos lang. So, bigyan ko po kayo ng 1 minuto para dito sa question na ito. So yan po, natapos na po yung 1 minuto natin. So I hope po na na-post nyo po yung video sa kalagitnaan po ng pagsagot nyo para po natapos nyo po yung question. So, Jose Rizal. So ang full name po ni Jose Rizal, sa karamihan po, kadalasan karamihan po sa mga estudyante, alam nyo na po kasi po sa subject po ninyo na mga minors po nung time ng high school, alam ko na, yun nga, pinapamemorize na sa inyo yung mga ganito. So, ina-assume ko na alam nyo na yung full name ni Jose Rizal. So, ang kanyang full name is Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda.
So, yan po yung full name ni Jose Rizal. So, siya po ay pinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. So, dyan po siya pinanganak. And dyan na rin po nag-start yung journey niya bilang symbol of heroism sa Philippines. And then, namatay siya noong December 30, 1896 sa Manila. Or sa lugar na kung saan pinatay din si Gomburza or yung Gomburza. Si Gomez, Zamora at saka si Burgos. So, doon din po sila pinatay sa Bagong Bayan na ngayon po ay Luneta na. So, Bagong Bayan na ngayon ay Luneta na. So, ang nationality niya po, of course, siya ay Filipino na may konting lahi ng Chinese sa kanyang lolo. And then, siya ang founder ng samahan na La Liga Filipina nung pagka-uwi niya sa Pilipinas. Pero hindi lang din po naman nagtagal dahil katatatag pa lang nung La Liga Filipina, siya po ay nahuli na at pinagbintangan na against sa government ng Espanya na kung saan hindi naman talaga. Kasi kung matatanda natin, si Rizal ay pabor na magstay ang mga ang mga Spaniards o mga Espanyol sa Pilipinas as long as magkakaroon ng equal rights pagdating sa Pilipino at mga Espanyol. So, okay lang na magstay daw ang mga Spaniards sa Pilipinas as long as magkakaroon ng equal rights na hindi nakakalamang ang mga Espanyol sila sa sarili nilang bayan. So, gusto niya po yun. Equal rights at maging province po ng Espanya. So, dyan pa lang po na ang tawag dito? Dyan pa lang po na information, malalaman po natin na hindi po talaga siya sagabal sa plano ng mga Espanya. So, kung titingnan nga po natin, mas kampi pa nga siya sa mga Espanya dahil ayaw niyang humiwalay ang Espanya. Pero ang gusto niya po, magkaroon ng equal rights or pantay-pantay na karapatan sa pagitan ng Espanyol at ng mga Pilipino. So, what is the essence of studying the work or what is the essence of studying his life in work? Ano nga daw po yung kahalagahan ng pag-aaral ng buhay ni Jose Rizal? So, dahil dyan, bibigyan ko uli kayo ng second question na ilalagay nyo po sa papel gamit ang panulat ninyo. So, bibigyan ko po uli kayo ng 1 minuto para sagutan ito. Pero kung hindi nyo po matapos sa loob ng 1 minuto, okay lang na i-post nyo po yung video dahil ito naman po ay pre-recorded. So, mag-umpisa na po tayo. Ulitin ko. Huwag po kayong ma-pressure kasi kung hindi nyo po matapos yung question, pwede nyo pong i-post yung video. Okay lang. Kasi this video is parang nasa 30 minutes ata siya matatapos ko. Pero ang binigay ko po sa inyong oras para gawin ito is mahigit 1 oras. Kasi before tayo mag-start dito sa video na to, magkakaroon pa tayo ng konting chit-chat doon sa ating video chat. So mga 10 minutes din yun. So 1 hour mahigit nyo papanoorin tong video na to. Even though 30 minutes lang siya. Kaya okay lang na i-post nyo. So sa mga hindi po nakakaalam, pwede po kayong mag-comment or kailangan or required po kayong mag-comment ng present sa comment box po natin sa YouTube. So, reply lang kayo or comment lang kayo ng present dyan para alam ko kung sino yung mga nanonood. Kasi tulad po ng sinabi ko, hindi po kayo pwedeng manood ng hindi po ninyo oras. So, yun lang. So, tapos na ang 1 minuto. I hope pinost nyo para matapos nyo yung inyong sinusulat. So, meron tayong 10 reasons kung bakit kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Rizal. So, meron tayong 10 reasons bakit kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Rizal. So, bakit nga ba? Ano nga ba yung mga rason kung bakit natin kailangan pag-aralan ang buhay ni Rizal? So, karamihan dito sa mga rason na to is kailangan talaga. Pero karamihan din dito is kailangan nating malaman or mapag-aralan yung buhay niya dahil merong sariling kurot ito sa ating mga damdamin. Or mapapatanong ka sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kasalukuyan ngayon na paano kaya kung ganito, paano kaya kung ganyan. So, meron tayong 3 rason kung bakit kailangan nating pag-aralan ang buhay ni Dr. Jose or Jose Rizal lang dahil hindi naman siya doktor.
Yun na yung stereotyping po kasi natin pag sinabing Jose Rizal, doktor. Pero sabihin na lang natin, work of Rizal. So first, you'll wonder about the past. Kung magtataka ka, ganun pa lang nangyari noon. So ganun pa lang estado ng buhay ng mga Pilipino nung nandito pa ang mga Espanyol. So wala pala tayong masyadong kalayaan. So sumusunod pala tayo sa mga Espanyol. And paglabas mo ng bahay, may mga makikita kang foreigner na mas kaysa sayo sa sarili mong bayan. So ganun yung mapapaisip ka. So you'll wonder about the past. Kasi ngayon ibang-iba na eh. Pag may nagsigalang na foreigner, talagang ipapatulfo na, ipapabarangay. Wala kang karapatan kasi bansa namin to. Pero noon, nung time ng mga Espanyol, mas matapang pa ang mga Espanyol sa sarili nating bayan. Kasi nga pinamumunuan natin sila. Dumadating pa sa point na pag ikaw siguro ay nanakit at yung sinaktan mo is kilala na Espanyol, baka ikaw pa ay mapapatay. So napakalakas nila sa sarili nating bayan noon. Sa ngayon, halos parehas na rin siguro. Even though minsan nagkakaroon ng special treatment pag foreigner, pero hindi na kasing parehas noong unang panahon. So magtataka ka talaga kung ano yung mga nangyari nung nakaraan or noong unang panahon, nung panahon ng mga Espanyol. Ano bang nangyari nun? So anong estado ng buhay ng mga Pilipino nung time na yun? Sa pag-aaral natin ng Rizal, makikita mo at magtatanong ka, ganyan pala ang buhay ng mga Pilipino noon, ng panahon ng mga Espanyol. Pangalawa, you realize how important communication is. So, mas marirealize po natin dito sa course na to na napakahalaga ng komunikasyon. Hindi lamang sa komunikasyon sa pamilya, kundi komunikasyon sa organisasyon. Just for example, komunikasyon mo bilang isang tao na may minamahal. Napakahirap na magpadala ng sulat. Dahil aabutin ka ng araw para lang matapos mo ang isang sulatin. Tama? Or aabutin ka ng isang araw or ilang araw, ilang buwan para lang maipadala rather ang sulatin na yon. And then aabutin uli ng ilang araw or ilang linggo, ilang buwan yung sulat mo bago makabalik sa'yo yung reply ng kinakasama mo. Or ng jowa mo or ng boyfriend mo, kung ano man ang tawag noon. Irog, 'di ba? Abuti ng ilang araw. Hindi tulad ngayon na reply. And then nag-aaway na kayo bigla. Paano kaya kung noon ganyan? Then, nag-aaway kayo tapos darating pa ilang buwan yung sulat. So, nagkakairingan na kayo sa snail mail kasi ang tawag noon. Yun, ang tagal-tagal pa dumating ng sulat. So, break na kayo, hindi pa nakadating yung sulat. So, ganun po. Napakabagal po ng komunikasyon. And sa organisasyon din, and madaling matap po ang information noon. Especially po sa madali siyang matap. Kasi pag sinabi ng mga Espanyol na, ito, hindi pwede itong sulat na to, pwede po nilang itap. Pwede po nilang capturein or kunin na hindi mo matatanggap. Or pwede rin ng mga magulang. For example, hindi nila gusto yung nanliligaw sa anak nila. Pwede po nilang kunin yung sulat at hindi ipadala sa'yo. So, kaya po nilang maharang. Hindi po tulad ng text na kung saan ang makaka-receive lang po, syempre, yung may hawak ng cellphone. Pwera na lang kung kinapture ng magulang mo. So, mapapansin po natin dito, number 2, you'll realize how important communication is. So, mapapansin po natin at marirealize po natin na napaka-importante po ng komunikasyon. Pagdating po sa tao to tao or by organization. So, napaka-importante po ng komunikasyon. So, pangatlo, you'll prove that too much love will kill you. So, too much love will kill you. Kanta to actually. And kung mapapansin natin, yun nga ang nangyari kay Rizal. Sa sobrang pagmamahal niya sa ating bansang Pilipinas, namatay siya. Dahil sa kanyang pinaglalaban. Na kung saan, hindi naman talaga yun yung kanyang pinaglalaban. And para sa akin, namatay siya sa maling paraan or maling pagkakadesisyon. Dahil pinatay siya
sa dahilang hindi naman talaga niya ginawa. Ano bang dahilan kung bakit siya tinatay? Di ba dahil sa pagtataksil sa bansang Espanya? Which is hindi naman talaga. Bakit? Kasi kanyang pinaglalaban, gusto niyang maging probinsya ang Pilipinas ng Espanya. At gusto niya lang ng equal rights para sa mga Pilipino. Pero ang kinaso sa kanya ay rebellion. Pagtataksil sa gobyerno ng Espanya. Na kung saan hindi naman talaga niya kasalanan. So namatay siya sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Pero dahil pa rin yun sa pagmamahal syempre sa kanyang bayan. Dahil hindi naman natin maitatanggi na malaki din ang naging impact nung mga sulat niya like No Limit Tangere at El Filibusterismo sa mga praile sa mga Pilipinas. Kaya nga galit na galit sa kanya yung mga praile. Yun din ang naging dahilan kung bakit kinasuhan siya ng rebellion kahit na hindi naman niya talaga ginawa. So yun. So you'll prove that too much love will kill you. Pang-apat, you'll think of what if. Makapag-isip ka. What if buhay pa si Rizal ngayon? What if buhay pa si Rizal nung panahon ng Amerikano? Kasi kung matatandaan natin, may instances na pagbuhay pa si Jose Rizal nung time ng mga Amerikano, may malaking tsansa na tayo ay estado na ng Amerika ngayon. Bakit? Kasi ang ideya ni Rizal is maging estado tayo or maging probinsya tayo ng Espanya. 'Di ba? Gusto niyang maging probinsya tayo ng Espanya dahil pag naging probinsya tayo ng Espanya, magkakaroon ng equal rights. Kasi tayo na din ay considered as Spanish. Kasi under na tayo ng colony, hindi na tayo under colony. Tayo ay probinsya na ng Espanya. So kung ginawa niya 'yon or nabuhay si Rizal or buhay pa rin siya nung time ng mga Amerikano, malaki ang tsansa na tayo ay mga Amerikano na ngayon. Bakit? Ang Hawaii madaling nakuha ng Amerika. Naging estado niya agad. So hindi na siya mahihirapang kunin ng Pilipinas kung ganun. Kaya lang, sabi nga ni Manuel L. Quezon, okay lang na mamuhay sa impyerno ang Pilipino as long as Pilipino ang namumuno. At ayaw niya at hindi daw okay na mamuhay sa kaginhawaan ang Pilipinas pag dayuhan ang namumuno. Yun ang sabi ni Manuel L. Quezon. Na kung saan gustong-gusto din ng ibang mga bayani natin. Kung saan yun ang naging dahilan kung bakit tayo ay nahiwalay sa Amerika. At hindi tayo naging estado. Pero paano kaya kung buhay pa si Rizal ng panahon ng Amerikano? Siguro tayo ay estado na ng Amerika ngayon. Panglima, it will inspire you to think differently. Bakit? Kasi si Rizal, iba ang hindi siya nakinig or hindi siya sumama sa mga ideya ng mga ibang heroes or ng ibang bayani. Kasi yung ibang bayani ang gusto nila. Ang gusto ng ibang bayani is maging malaya ang Pilipinas sa Espanya. Pero siya ang gusto niya maging probinsya. Bakit? Kasi inisip niyang mabuti. Kung tayo hiwalay sa Espanya, ayaw tayong pakawalan ng Espanya, so wala ding mangyari. Magkakaroon ng bloody revolution, maraming mamamatay. So ayaw niyang mangyari yun. So anong gusto niya? Maging probinsya tayo at magkaroon ng equal rights. Sa ganung paraan, even though matagal ang process, makakasigurado na walang masasayang na buhay sa proseso at magkakaroon ng benefit ang bawat Pilipino. Dahil mayaman din naman kahit papano ang Espanya nung time na yon. So hindi sila mahihirapang yakapin tayo bilang kanilang probinsya. Pang-anim, it will give you a different view of Rizal. So, ang pagkakadepik ng maraming historians kay Rizal, karamihan, is napakaganda. Napakatanyag, napakagaling, napakatalino. Pero dito sa course na to, is malalaman din natin yung mga flaws or mga pagkakamali din na nagawa ni Rizal. Yung mga imperfections niya kumbaga. So ipapakita po natin sa course na to. Hindi lang po yung magaganda or yung napalamutian na buhay niya, kundi yung totoong buhay niya na kung saan dinidipik yung totoong Rizal. Hindi yung katang-isip na Rizal lamang.
So, yung pang-pito is halos parehas lang din. You'll get to know Rizal better. Malalaman po natin kung sino talaga siya sa kurso na to. At ano ang mga kanyang ginawa para matawag siyang symbol of heroism. Ulitin ko, symbol of heroism, hindi po national hero. Dahil wala pong batas na nagsasabi na siya ay national hero. 6 lang po yung naideklara. So, pangwalo, you'll understand the relationship of the other Filipino heroes with Rizal. So, mas maintindihan po natin kung ano yung naging relasyon ni Rizal sa kapwa niya, mga propagandista. Ano yung mga pagkakapareha nila, ano yung pagkakaiba nila, at syempre, yung mga naging, tawag dito, gimmick nila sa ibang bansa, yung kanilang pambababae, mga ganon. So, nakalagay din dito yung mga sulat niya, yung mga ginawa niya pong mga nobela, at mga ginawa niyang literatura sa Europa na sadyang nagpatingkad pa sa kanyang pangalan. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa ibang bansa rin sa Europa. Sa ibang bansa rin sa Europa bukod sa Pilipinas. So pangsyam, it would build the inner revolutionary in you. So mapapaisip ka at mababangon or mas lalabas sa pandamdamin mo yung pagiging revolusyon na kung saan sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyang panahon, mapapaisip ka, especially yung nangyayari sa China. Mapapaisip ka, kung nagawa ng mga kapwa natin Pilipino noon, napalayasin ng Espanya sa Pilipinas, napalayasin ng Amerikano sa Pilipinas, bakit hindi natin kaya ngayon? Though, kung titingnan natin, napakalaking bansa ng China. Pero hindi naman tayo nag-iisa dahil tutulungan din naman tayo ng ibang bansa. Pero nasa sa leaders na natin yon kung ano ang kanilang magiging desisyon. Pero sa totoo lamang, kung nagawa naman ng mga ancestors natin nung panahon ng Espanyol, bakit natin hindi kailangan or bakit hindi natin kayang gawin ngayon? 'Di ba? Pero syempre, kailangan din nating umiwas sa gera, sa war. So, sa tingin ko medyo malabo pa sa ngayon. Pero siguro sa hinaharap, makakalaban din tayo pero sa ngayon, hindi pa po kaya talaga. Pero this number 9, it would build the inner revolutionary in you. Babangon yung revolutionary sa iyo na ipaglaban ang bansang Pilipinas. Pang-sampo, it is stated in our laws. Republic Act 1425 states that lahat ng kolehiyo, lahat ng universidad ay required na ituro ang buhay ni Rizal sa kanilang mga estudyante. So, kung mapapansin po natin, lahat ng subjects sa kolehiyo, mapa-professional education man yan, major subjects, minor subjects, nagbabago po siya sa pagdaan ng mga taon. Isang subject lang po ang hindi nababago. Napapalitan lang po ng title, pero ang content, same pa din. Yan ay The Life and Works of Rizal. Rizal, hindi yan mapapalitan, si Rizal pa rin yan. So, hindi po siya pwedeng ilagay sa K-12. So, sa kolehiyo lang po siya. Dahil nakasaad po yan sa batas natin, which is Republic Act 1425. Stated that all college student kailangan pag-aralan yung buhay ni Rizal. So, how can life of Rizal help sa student? So, yan po yung another question po natin na isusulat nyo po sa papel. So, bibigyan ko po uli kayo ng 1 minuto para sagutan ito. Kung hindi nyo po matapos within 1 minute, post nyo lang po yung video.
hope natapos nyo na po yung question po natin. So, na matatapos na po yung oras. So, malamang sa malamang pinost nyo po yung video. So, lesson that you can get by studying Rizal. So first, you against all odds. 'Di ba? May mga katagang lumalabas ngayon na you and me against the odds. Ikaw at ako lang, haharapin natin lahat ng pagsubok. Pero si Rizal, iba. Kasi you against all odds. Mag-isa niya lang pong hinarap yung mga pagsubok sa buhay niya. Mag-isa niyang pumunta sa Europa, mag-isa niyang nag-aral. Siya lang po. Hindi po niya kinailangan ng tulong ng iba. Though, kinailangan niya ng tulong, pero yung emotional, mag-isa niya pong hinarap. Kahit na lungkot na siya sa ibang bansa, pinigilan niya po. Kahit na mahiwalay siya sa mga minamahal niya, okay lang. Kaya you against all odds. So matututo ka pong mamuhay na mag-isa. So marirealize mo po na matutong magmuhay mag-isa pag napanood or napag-aralan mo po yung buhay ni Rizal. Kasi kung titignan po nating maigi or babasahin nating maigi, talagang mag-isa siya. Or mag-isa niyang tinahak lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay. So focus on your goals. Tulad ng sinabi ko, nag-focus siya sa kanyang goal na makapag-aral, makapagtapos at gawin lahat ng mga bagay na kailangan niyang gawin para sa Pilipinas. So nag-focus po siya sa goal na yon. Hindi niya po hinayaan na maabala siya ng mga babae. Kaya nga po wala po masyado, though maraming na-involve sa kanya na babae. Pero yung kanyang pinakaminamahal, iniwan niya po sa Pilipinas para sa kanyang pangarap at para sa Pilipinas. Keep person's life away from work. So again, nandun na rin po sa diniscuss ko kanina, keep personal life away from work. So nilayo niya po yung personal na buhay niya sa trabaho or sa pagtulong sa Pilipinas. Kaya nga po iniwan niya yung loved ones niya sa Pilipinas, especially yung love of her life. Iniwan niya po sa love of his life rather. Iniwan niya sa Pilipinas para to pa rin yung pangarap niya na magkaroon ng equal rights or pantay-pantay na karapatan ang mga Pilipino sa Pilipinas. Diba? So, yun. So, kung pamipiliin siya, kung career or love, si Rizal ay pipiliin niya ang career. Fourth, use your time to the fullest. Kung mapapansin natin, napakabata pa niya. Napunta na siya ng abroad. Nakapag-aral na siya. Even though hindi niya natapos yung doctoral niya, dahil wala siyang thesis, kaya niya pa rin mag-practice dahil natapos niya lahat ng mga applications. Though hindi nga lang niya natapos yung thesis. Dahil sa kakulangan ng pera. Pero kung may pera lang talaga siya nun, natapos niya na. Kaya rin naman ang state ng utak niya. So yun, use your time to the fullest. So, napakabata niyang namatay, pero napakarami niyang na-achieve sa buhay. 'Di ba? So siya yan. Use your time to the fullest. And there's a virtue in giving. Nung ginawa niya ba yung mga bagay para sa Pilipinas, naghangad ba siya ng kapalit? Hindi. So, ginawa niya lang yun para sa Pilipinas talaga. At hindi siya nangarap na ibalik sa kanya lahat ng ginawa niya. 'Di ba? Lahat ba ng ginastos niya sa abroad para ipaglaban ng Pilipinas, binalik ba sa kanya ng gobyerno? Wala. Dahil wala namang gobyerno magbabalik sa kanya. Dahil wala pang gobyerno ang Pilipinas noon. Dahil under pa tayo ng Spanish colonization. So wala. Walang nagbalik sa kanya. Kaya nga, there's always a virtue in giving. So yun lang po. Doon po natatapos ang topic natin. Pagdating sa The Life and Works of Rizal, orientation pa lang po to. So, sa mga susunod na topics, mas lalaliman po natin yung discussion sa bawat mga bagay na sinabi ko ngayon. Especially sa pag-travel niya po abroad. So, lalaliman po natin yung mga discussions about dyan. So, sa ngayon, doon na muna natatapos yung video dahil 30 minutes na po. So, I hope natapos nyo po yung mga activities, mga assessment po na pinagawa ko. So, marapat lamang po na isend nyo po yan sa GC or sa Google Classroom. Depende po sa sasabihin ko dahil ako rin po ang mag-orient sa inyo after nitong video na to. And pakisigurado lamang po na nakapag-attendance po kayo doon sa comment box natin, nakapag-present po kayo para alam ko po kung sino yung mga kasalukuyang nanonood ngayong Monday or Tuesday dahil hindi ko alam dahil pre-recorded to, Monday or Tuesday kasi may result ako ng Monday or Tuesday or Thursday or Wednesday. So, sa susunod na video, magkita po ulit tayo. Bye-bye. Signing off.